Hello, welcome again to my YouTube channel. So now I will discuss to you the characteristics of criminal law. So may characteristics ang criminal law. So gaya din ng tao, di ba? May mga sila may mga physical characteristics, di ba? Para matawag sila ng tao o sa kuan ba nila sa behavior. Then itong criminal law is may characteristics. Di ba? So may 3 characteristics na dapat malaman natin as a criminology student or criminologist. So ang criminal law, alam naman natin yan na criminal law is a law, is public law, di ba? That defines the crime, treats of their nature, and provides for their punishment. So more on more on crime, di ba? So may 3 characteristics. 3 characteristics is that ito, general, territorial, and prospective. When we talk about general, di ba? Criminal law is binding on all persons who live or sojourn in the Philippines, regardless of the age, sex, or nationality. Meaning, lahat ng tao na nakatira dito, regardless mayaman ba, di ba? Mahirap ka ba, regardless anong religion mo, anong race mo, saan ka nanggaling, ma-apply itong criminal law. So, it is general in nature. Di ba? Itong ang pinakauna na characteristics ng criminal law. So, lahat ng nandito, di ba? Lahat ng kahit ano pang edad, o babae ka ba, bakla, tumboy ka, joke lang, babae o lalaki ka ba, di ba? Lahat ay lahat ay sakop ng criminal law. So, territorial. Ikalawa, territorial. Criminal law daw is territorial. Criminal laws are applicable only if crime is committed within Philippine territory. So, yan ang general rule sa characteristics ng criminal law. It is territorial. So, makikita naman natin ano yung territory, di ba? So, territory, it is expressly provided by our constitution sa I think article 2. Yun yung article 1, national territory. So nandiyan yung territorial aspect ng criminal law. So prospective. So itong prospective, ito yung criminal law cannot make an act punishable, di ba, in a manner in which it was not punishable when committed. So ano ang ibig sabihin nito, di ba? So we will discuss this further in the next slide, itong 3 characteristics. So so dito na tayo sa exceptions to the general characteristics, di ba? So general characteristics may exceptions, di ba, as provided by the treaty and stipulations. When we talk about the treaty and stipulations, ito yung mga agreement ng mga countries kung saan may agreement na ginawa. So ito yung exceptions ng general characteristics. So number 2 na exception is as provided by laws of the preferential applications. So itong preferential applications, Republic Act 75 grants protection to the diplomatic representatives, yung mga ambassadors or other public ministers of the foreign countries. So yan. So exempted sila, di ba? Imbis na ito ay general, meaning lahat ay nasasakop sa criminal law, pwede siyang kasuhan. But as provided by laws of preferential applications, so immune sila sa
batas natin. So, including their domestic servants authorized and received by the President. So, the third is persons who are exempt because of certain principles of international laws. So, may mga principles of international laws wherein na-specify doon na there are persons na exempt sa di ba? Exempted sila. Exempt because of certain principles of international laws. Ito ay yung mga sovereigns and other heads of the states, mga ambassadors din, di ba? Ministers, plenipotentiaries, minister residents, and charges the affairs. So, exempted sila. So, nakikita niyo sa criminal law or sa general sa criminal jurisprudence, may mga exemptions yung mga rules na ginawa nila, di ba? So, ito yung exceptions ng general characteristics. Second is dito natin makita yung exceptions to the territorial characteristics, di ba? So, as a general rule, territory, kung sino yung mga nandito sa ating territory, di ba, na nakakommit ng crime, dapat makasuhan din sila. But there are exceptions to the territorial characteristics. Ang pinakaunang exemption is when the offender shall commit an offense on a Philippine ship or airship. So, ganyan. Exceptions ito, di ba? Kung yung tao ay kahit wala dito sa ating territory, when he committed an offense na nandyan siya, di ba? Nandyan sa Philippine ship or airship. So, pwede rin siyang kasuhan, di ba? So, ito yun, di ba? Exceptions to the territorial characteristics. Pwede yun. Then, when the offender should forge or counterfeit any coin or currency note of the Philippines or obligations and securities issued by the Philippine government. So, example nito yung mga pera, di ba? When the offender should forge, kahit wala sa dito sa territory natin, when he forge any banknotes or any coins or currency, di ba, na nakaregister sa Pilipinas. So, exception siya sa territoriality. So, pwede siyang kasuhan. So, yan na. Third is when the offender should be liable for the acts connected with the introduction into the Philippines of the obligations and securities mentioned in the number 2. So, then 4, when the offender who is a public officer or employee abroad, kung public officer siya or employee abroad, shall commit an offense in the exercise of his functions. Kung nakakommit siya ng offense in the exercise of his official duty, so pwede siyang kasuhan. So, ito yung specific na nakalagay sa exceptions. Then, when the offender should commit an offense against the national security and the laws of nations. Ano ba itong mga crimes against national security and the laws of nations? Ito yung mga nasa mga treason o, di ba? So, kung makakommit siya sa mga crimes na nandyan sa crimes against national security and the law of nations, so automatic makakasuhan siya kahit wala siya dito sa ating territory. So yan yung exceptions ng territorial characteristics. So the prospective characteristics, so explain, sinabi ko kanina na I will explain it further. So ano yung prospective? So when we talk about prospective, also known as prospectivity, di ba? Also known as retrospectivity. Pwede siyang tawaging prospectivity kasi prospective siya. Pwede din siyang tawaging retrospectivity, di ba? So, yung retrospectivity, it is an inverse term sa retrospective or retroactive. So, bawal ang retroactive, di ba? So, it is an inverse term itong retrospectivity. So, it means the law
as a general rule, does not have a retroactive effect. So, example nito is that, for example, pinaka best example nito is that nag-commit ka ng isang action wherein wala pang batas when you commit it, di ba? When you committed it. So, wala pang batas. For example, nag-commit ka ng isang action from sa June 1, di ba? Nag-commit ka ng action. Then, yung batas is nagawa or ang batas ay naging effective noong June 3. So, ano mang specific na mga action na nakalagay doon sa batas na nagawa noong June 3, hindi pwedeng kasuhan yung mga tao or ikaw na nakagawa ng isang action na nandoon sa batas na noong noong June 1 pa. So yan, di ba? Retrospectivity, bawal ang retroactive effect. So bawal mong kasuhan yung mga naging past na action mo. Di ba? So ito yung prospective characteristics ng batas. So hindi ka pwedeng kasuhan wherein hindi pa na effect yung batas, di ba? So ito yung prospective characteristics. The best example nito is yung kang Hayden Koo at Katrina Lily, di ba? Nung nagawa niya yung ganun na action, wala pang batas na specific na batas na nagpapunish siya sa pag video niya, di ba? Yun yung pinaka the best example. So hindi siya pwede makasuhan. Si Hayden Koo ay hindi pwede makasuhan sa mga batas na nagawa sa past kasi hindi pwede yung retroactive effect. I think yung batas is nakalimutan ko. So I think ang batas na gawa is 2011. So yung kang Hayden Koo, I think 2009 or 2008. So hindi pwedeng kasuhan si Hayden Koo na naka-specified sa batas na yon kasi hindi retroactive ang criminal law, di ba? So ito yung example ng prospective. Then exceptions to the prospective character. So gaya ng sinabi ko, every rule there is an exemption. So ito yung tatandaan nyo sa mga criminal law na mga subjects. So in every rule there is an exception. So exceptions prospectivity of the law is that when the new law is favorable to the accused, di ba? Kung naka-favor sa accused or sa tao na gumawa ng krimen, di ba? So ginawa niyang krimen, then favorable. So it is the exception of the prospective character of the criminal law. So exception. Pinaka-the best example dito is yung kang Ruben Padilla, di ba? So nahuli si Ruben Padilla ng illegal possession of sa mga armas, di ba? So I think hindi ako sure sa year. I think nahuli siya 2004, I think diyan, no, di ba? So 2003. So ganyan. So nahuli siya. So yung pagkakahuli niya is that walang bail. Hindi pwede i-bail yung mga na-commit noon ng illegal possession of sa mga armas, di ba? But lumabas yung batas na nag-amen
nag-amin sa batas na yon, so pwede na siyang maka-apply or pwede na siyang maka-apply ng bail, di ba? So yun yung pinaka-the best example, yung kang Robin Padilla. So na-apply niya yung batas na yun kasi favorable sa kanya. So yan yung exception to the prospective character. Then may exception din to the exception. So ang exception sa prospective law, prospectivity of the character is that ito na favorable to the accused. So may exception to the exception when the offender is habitual criminal. So hindi pwede, bawal siya maka-apply, or when the new law expressly provided it has no application or retroactive effect to pending action or cases. So ito, so ngayon na araw na discuss natin tong general characteristics, di ba? Characteristics of criminal law. So salamat sa pakikinig. Then subscribe to my channel for more videos, and then hit the bell button para ma-notified kayo sa mga videos na bago ko.